them, or at least just the idea of you running with Vice President Sara Duterte in the 2028 elections. Ano? Oh, ito, mukhang may drama na naman ang mga impakto dyan sa Palasyo de Polvoron. Kakasuhan na umano nila si Saldico. Ayan ho. Ay, tinamaan din. Pero paano si Martin Romualdez? Kakasuhan rin ba ho ni Bongbong Marcos? Iyan yung pinakamalaking katanungan ho yan. Kaya bang tablahin ng gobyernong Marcos ang kanyang pinsa na si Martin? Kasi ngayon, ang pinapalutang ho nila ay ang kakasuhan ho lamang ay itong si Saldico. Ang tawag dito, collateral damage na ho ito. Sacrificial lamb. Aba, kung ako naman na Saldico, hindi ho ako papayag na ako lamang ang makasuhan. Dadaliin ko, pati si Baki, pati si Tambaloslos, at pati si Ngiwem. Damay-damay na. O ito, meron ngayong kumakalat sa social media. Usapan di umano ang 2028 presidential election. Merong umiingay na di umanong Duterte Magalong ang magsanib puwersa sa taong 2028. Nako, maraming magre-react ho dito. Marami pong mga mabibigat na mga kuminto. Alam ko, meron ding ibang mga DDS ayaw kay Magalong, meron din namang gusto. Pero tingnan po natin kung ano po ang mangyayari. Ito naman ay usapin pa lang, ngayong araw nga pinapakalat na sa isang mainstream media. Sang-ayon kaya ang maraming Pilipino, lalo na ang mga Duterte diehard supporters, na Duterte Magalong ang magiging tandem. Kung mangyari yan, patay si Mangga. Mangga gamit, iyak na kasi marami ring mga DDS na gusto sila. Duterte Marcos, anak ng kagwang. Di ba kayo nagsawa sa Duterte Marcos? Problema ho yung Marcos, wag na po nating isali ho yan. At ito, speaking of 2028 election, Turi spotted sa selebrasyon ng Liberal Party. Nanunumpa nga ba itong desperadong general na ginamit ni Bongbong Marcos at tinapon lang na parang basahan, anak ng kagwang? Kawawang Turi, nagpauto kay Bongbong, ang resulta, nga. Wala na hong mapuntahan si Turi ngayon sa akin lang. Kundi ang kanyang nanay Disaba lang. Si Laila Dilima na lang ang magkanlong sa kanya. Hihi. Okay, palike po muna po, share po, subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls ni Bangag Animal, nandito kayo araw-araw, mag-subscribe na lang ko kayo para alam po ninyo kung mangtutrolls na ba kayo sa akin o hindi, anak ng kapwang. Okay, pag-usapan po muna natin itong kakasuhan na daw, itong si Saldico. Mukhang napilitan po itong si Bunyeng, no? Napilitan na sila ni Bongbong Marcos dito na daliin nyo na. Itong si Saldico, galit ng taong bayan. Kung wala tayong mapakulong, baka tayo ang mahusgahan. Naman, yun talaga ang mangyayari. Pakinggan natin yung siningaling ng ombudsman, anak ng kagwang. Kasuhan daw, napilitan pa nga sa interview. Narito, pakinggan natin. Sana, no? Kasi nga may PIR at 10 days lang naman ang binibigay sa kabila na sumagot. Pagka nakasagot pa yan, jojoin na namin yung issues. Sir, sino yung mga possible nyo kakasuhan within 30 days? Yung mga kakasuhan na kasama? Andun saan, wala sa akin yung listahan. Pero maraming nakalagay po ron na kakasuhan. May senador na o May kongresista? congressman na kasama. Mga senador, sir. Senators, hindi pa ako sigurado. So, ilang kaso yung So, umatras walang senador makasuhan. Wala, magagalit si Tambaloslos dan. Kailangan kasuhan daw si Jinggoy, si Villanueva kasuhan daw. Ito, within 30 days daw, marami-rami daw siyang kakasuhang mga congressman. Hindi niya masabi kung sino-sino ang mga to, pero nabanggit niya si Saldico dito natin na isang file within next month? Within next month, hindi ko rin mabibigyan ng estimate. Mahirap kasi may mga nakalatag na sa amin, may mga 8 hanggang 10 kaso nakalatag sa amin. Siyempre, ina-evaluate natin yan. So, as soon as possible tayo. Sir, Basta hindi nakagaya ng dati na state-based. Talaga ito. Talagang kailangan bilisan natin ito. Kasi gano'n naman dapat ang corruption na talaga nangyayari yan, na-deadline si yesterday, sinasabi ko natin. sir, dun sa mga kakasuhan nyo, nasasabi nyo kanina congressman, sino kasama si Congressman Saldico? Malamang kasama. Kasi, naalala ko meron Mindoro case na kasama sa mga finansa. Kasi hindi ba naman kayo? Malamang kasama? Bakit malamang? Hindi ka sigurado. Anak ng kagwang naman talaga Akala ko ba naman? Talagang sure na sure yan. Malamang kasama daw. Lagyan mo ng tuldok. O lagyan mo ng galit. Kasama dapat. Hindi pwedeng malamang. Kasi kung malamang, hindi rin yung makasuhan. Malamang ito ay optics na naman, palabas na naman, for show lang naman. Pero ang dulo pala, hindi nyo makasuhan. Kailangan pong may makasuhan. Si Martin Romualdez, isama nyo rin. Huwag yung pwedeng si Saldico lang. Hindi kami papayag dyan Siyempre, kasama yan. At ang mas mahalaga dyan, yung mga freeze orders talaga ma-implement laban sa mga tao. At ito mga susunod na araw, marami akong pipirmahan ng suspension orders. O kaya, mahal ko sa aking mga kasama para masuspindi na yung mga opisyal at iwalin dito sa Flat Control. Mes sa iba't ibang provinsya. Suspension sa mga DPWH lang. O paano po yung mga kongresista naglilima sa kaban ng bayan? Putang ina, kasuhan nyo na agad, bukas na bukas, anak ng kagwang. Yung may suspension orders?
Meron pa mga DPWH officials sa iba't ibang probinsya na meron tayong nakita na flood control problems. Kasama sa ito mga kongresista. Kongresista hindi natin pwede suspilihin yan. Wala mo sa ating batalyan. Pero investigahan ko. Sa clarification lang yung 5 cases, DOJ sasampa sa inyo, diretso na sa Sandigan. Diretso na yun sa yung 5 cases ng DOJ. Diretso na RTC. Sa Sandigan, ang mag-file na special prosecutor na. Kaya binabago namin ang flow ng aming pagtakbo mula sa filing papunta sa prosecution, iniiksiyan po namin pala. Sabi niya, ang congressman daw, hindi daw pwedeng suspindihin niya. Iimbestigahan lang. Ay, sabi niya. Sampahan nyo ng kaso. No? Pag sampahan nyo ng kaso, tapos patawan nyo na ho agad, kailangan tanggalin sa pwesto. Ang problema, hindi nga masampasampahan dahil nga, alam mo naman, itong Marcos admin, magaling magdrama. Magaling magkunwari. Ang tawag dyan, budol. Kakasuhan daw. So si Saldico malamang, no? Malamang lang yung sagot. So hindi pa rin sigurado kung kakasuhan niya or hindi. Kasi ganito kasi yung sistema dyan eh. Pag nadali si Saldico, dali si Martin Romualdez. Pag madali si Martin Romualdez, dali si Bongbong Marcos. Kasama pa yan si Baki. Kasi nga wala namang Saldico. Kung walang Romualdez, walang Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Pero ngayon, nalaman na natin ngayon, kung walang Diskaya, kung walang Diskaya, wala ding Saldico, di ba? Kasi kunik-kunik na yan, Diskaya, mga kontraktor, DPWH, Saldico, Martin Romualdez, at saka itong si Bongbong Marcos. Wala ang mga yan kung wala yung puno. Kaya pag nadali na talaga itong si Saldico, dali lahat. Diretso na. So ngayon, hinuhold-hold nila. Pero pinapalabas, kakasuhan di umano. Tingnan mo ha. Mabilis na daw, 30 days daw, 1 month, makasuhan na daw ang mga hinayupak. Pero doon naman sa Senate hearing kanina, itong si Boying, matagal daw ang proseso dito, mga 2 to 3 years. Aabot ng 2 to 3 years. Yun yung tanong kanina dyan sa Senado. Pero sabi ni Boying, hindi naman daw ganun aabot ng ganung katagal. Tangina. Kung aabot ng ganung katagal, nagpalit na ng presidente. Wala pa rin kayong makasuhan, wala pa rin maparusahan. Di si Inday Sara na magparusaw sa inyo. Ito, pakinggan natin kanina, si Bunying. The urgency is there, Mr. Chairman, and we feel the weight of the anger of the Filipino people, and they're looking to the office to be able to solve this crisis of gigantic proportions within the country. Well, totoo lang, Ombudsman Remulla, nung na-appoint ka sa Ombudsman, the attention ngayon ay nasa Ombudsman na. Kasi ang tingin namin, no, ako bilang isang citizen of our beloved country, na it's about time to start filing cases and prosecute. No? Teka lang, bakit isa lang yung senador dyan? Ayaw nila makaharap si Buying. Nakakabuti. Inasa ko pa naman si Senator Joel Villanueva, nag-resign si Buying. Wala pala. Yan ba ang linis? Sigat kalian lang. Ayaw makita si Buying, baka mahampas. Paano naman si Buying? Mukha pa lang. Ayaw pa, kahit hindi pa magsalita, mabuisit ka na eh, no? Kaya sabi siguro ng ibang mga senador, anak ng kagwang si Buying, huwag na kami, kayo na lang yan. Ayaw namin yan, iinit ang dugo namin, baka mahampas pa namin ito. Kaya tuloy natin, Kasi ilang buwan na rin natin pinag-uusapan to. Ilang buwan na rin lumalabas dito sa Senado, nagka-hearing kami, and then sa ICI. Tungkol to our budget hearing, I remember last time, during the budget hearing of your predecessor, ang sabi niya dito, actually ako nagtanong to, lumabas rin during the hearing, na it takes 2 to 3 years, between 2 to 3 years to file a case. No? Pag 2 to 3 years, wala na tayong pasensya niyan. Ako, wala na akong pasensya, to be honest. Lalo na with this flood control, hindi na yata ako makakaantay ng 2 to 3 years. No? Dahil, kagaya ng sinabi niyo, gusto natin, kahapon pa may na-file na case na. Kahapon pa mayroon na panagot. So, base sa mga sinabi niyo, aabot pa ba tayo ng 2 to 3 years? No? See something significant na mangyayari from the Ombudsman? Hindi na po tayo aabot sa ganung kahaba. Ang kagandahan lang po ngayon, dahil nga sa naging krisis na to, mas iniisip natin kung gaano natin mapapabilis ang mga kaso. At katulad nga niyan, na-transmit na po sa DOJ yung kanilang final sa amin at na-deputize na po sila na ituloy na yung mga kaso sa RTC. Sapagkat ang mga testigo na nandito sa Senado, na kanilang nakausap na, ang mga ebidensya na kinakailangan ay naroon na, ay hindi na ho kinakailangan aralin pa ng Office of the Ombudsman para magpatawag na naman ng testigo. Ito po, dire-diretso na po ito at ipa-file na po yan ng DOJ. At dahil siguro niya Monday kasi kompleto na po yung kaso. Kompleto na po yan. Yun po yung 5 ghost projects na flood control projects. 5 ho yun na flood control projects. Tapos dito po ngayon sa aming opisina, talagang tuloy-tuloy pong pag-uusap namin dito na talagang bilisan ng proseso at dapat kompleto ang ebidensya. Hindi ho pwede na. Ano nga ho ito eh? Sabay-sabay po ang mga reforma na kinakailangan. Yung isa pong nabanggit ko na nung isang araw sa mga kausap ko, yung digitization. Kasi nga, hindi pa ho moderno ang sistema ngayon sa aming opisina. Ito po yung aming minamadali rin po. At meron naman pong budget na nakalaan dyan. At kung nangangailangan po ay lalagay po namin yung mga savings ng aming ahensya para po magamit at matapos kagad ang digitization process. Puta, digitization daw. So pira na naman, anak ng kagwang. Sampahan nyo muna si Saldico, Martin Romualdez, bago kayo mag-digitization. Gagi,
Maglilimas, ang galing talaga ni Boying gumawa ng pera. Believe talaga ako sa taong ito. Ito na siguro yung pinakamayamang gabinete ni Bangag. Ay, awards no, napunta sa Ombudsman from Department of Justice. Matindi. Inikot na lahat ng departamento, no? Ng Remulla Brothers. Kayo na. Kayo na ang kasama ni, Ngiwim. Sa lahat yata ng luho, magkasama sila, no? Takin mo yan. Ang galing mo, Boying. Isa kang animal. 2 to 3 years, no? Mukhang laabo talaga yon sa akin tingin. Wala man nakasuhan. Paano mo sabi mo, Boying, mapabilis? Eh, wala ka pang nasampahan. Si Saldico nga, maski pasaporte, hindi man nakansila. Oh. Itong si Martin Romualdez, pinapatakas pa. O sinong kakasuhan natin? Meron siguro kayong makasuhan, mga maliliit lamang na isda. Pero hindi po yan ang hinahanap ng taong bayan. Ang makasuhan dapat, yung mga malalaking isda na markado ng naglilima sa kaban ng bayan. Martin Romualdez, Saldico, ito ho yung kasuhan ho ninyo. Kasi pag hindi po ninyo ito makasuhan, magagalit ang taong bayan at manginginig sa galit. At kayo dito ang puntaryahin. At ang galit ng mga tao, talagang magiging domino effects po yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi tayo lahat ay nasa Pilipinas eh. Tayo dito ay biktima. Pag walang makasuhan, puro kayo sarswila, at yung kinakasuhan lang ho ninyo, itong hindi kilala, yung hindi malalaking tao, anak ng kagwang, sabi nga ho nila, magsaulian na tayo ng kandila, Ying. Kaya tingnan nit, kagaya ni Manang, galit na galit si Manang dito, kailangan may makasuhan. Kailangan may makulong. Dapat naman talaga may makulong ora mismo eh. Dapat nga bukas may makulong na, damputin nyo na yan eh. Kasi pag walang makulong animal, isang katarantaduhan lang ang ginagawa ho ninyo sa bayan. Panluluko tawag yan. Pambubudol eh. Yan ang maliwanag eh. Napaka-imposible naman ho, napatakasin pa rin ninyo si Saldico hanggang gayon, anak ng kagwang ho. Pauwiin nyo na. Paano nyo mapawi? Kansilahin ninyo yung pasaporte. Si Romualdez, nasa na? Saan siyang hospital nagpa-check up ng puwet? Anak ng kamote oh. Wala na daw makain eh. Si Romualdez eh. Wala na daw blood control. Pakinggan nyo natin yung galit-galit na ali oh. Ito. Pagkakataon para mangurap sa pondo ng taong bayan. Mhm. Kung sila pa rin, ang mga nasa pwesto, alam natin, hindi. Pero hindi titigil ang taong bayan. Dahil ang lagi namin sinasabi, hindi tayo titigil saan mang mga kalsada, saan mang mga ahensya. Kung kailangan natin sila araw-araw kalampagin, gagawin ng taong bayan hanggat wala tayong nakikitang nakakulong. Correct Gumawa pa sila ng kulungan, di ba? Samantalang yung mga matagal nang nakakulong, siksikan para silang sardinas. Samantalang ito, gusto nila maging maalwan ng kanilang buhay hanggang sa loob ng kulungan. Mahiya naman sila sa taong bayan. Mahiya naman sila sa nagbabayad ng buwis. Hindi na lang mga maralita nagsasalita. Kahit ang mga artista, kahit ang may mga maayos na kabuhayan, mas dandanas nila yung epekto ng korupsyon sa ating bayan. Okay, dandahan, baka atake ka sa puso ha. Mainit oh. High blood si ate. Gagawa pa kayo ng kulungan para sa kanila. Ikulong nyo doon sa ordinaryong kulungan. Anak ng kagwang to si Remulla oh. Isang Remulla, yung tinutukoy ko, John Vic. Inumin talagang bansang ito, puro mga Remulla brothers. Bakit ka ba gagastos? Ikaw na nga ninakawan eh. Tayo na nga yung hinuldap ng mga animal eh. Gawan mo pa ng magandang kulungan. Ipakulong mo doon sa city jail na masikip. Bahala kayo magkabulutong dyan. Na sobrang init, bahala kayo magkasakit. Para walang special treatment. Ang ginagawa ni John Vic, oh, special treatment. Meron pang sariling purifying station. Ang ganda pa ng mga lababo, anak ng kamote. Ikulong nyo. Doon sa kulungan. Na masikip din. Bakit si Pastor Apollo Sigibuloy? Ganyang ginawa ho ninyo. Si Pastor walang ninakaw na pira galing sa kaban ng bayan. Oh. Tinarantado ninyo. Pero ito, mga magnanakaw, mga buhaya, gawa ninyo ng kulungan, anak ng kagwang. Oh. Ipriso nyo yan sa masikip na prisuhan. Dapat bartulina ang mga animal. At pakantahin kung sino po yung pinakasindikato kahit alam na ho natin kung sino. Live stream, ano tingin nyo doon? Maganda pong may live stream, pero hanggang saan aabutin ng live stream? Pag napagod sila, titigil sila. Hindi dapat tinitigil ang pagpapanagot. Gusto natin hanggang kulungan, ihatid natin sila. Correct. Dapat bang dagdagan o ng ICI, yung mga member natin? Sa totoo lang, dapat ang nasa pwesto ng mga ganitong investigasyon, taong bayan eh. Tama Dahil ka, alam natin, mas taong bayan ang niloloko. Yung mga nakapwesto ngayon, mananatili lang yan, maglilingkod. Sino ang nagpwesto sa kanila? Correct. Kaya ganun lagi eh, may cover up na nangyayari. Kaya yun po ang malakas nating pinapanawagan, tigilan ang mga cover up, panagutin ang lahat ng sangkot. Hindi dapat may mga ilang taong hindi makukulong dahil sila yung nasa mataas na pwesto. Tama ka dyan, kasi nga, ito ng ICI kasi, si Bungbong lagi siyang naggawa, di ba? Si Bungbong yung nag-appoint niyan. Kaya nung asahan mo sa ICI, may asahan ka dyan, cover up, tama ka tin. Yung totoong pinagtatakpan yan, si Martin Romualdez, Saldico. Kasi pag hindi nila takpan yung si Saldico at Martin Romualdez, lahat sila dyan, bagsak sila. Malamang, titiisin nila ng mga dalawang taon, 3 taon, hanggat matapos termino nila, nang makalampas. Oh, ngayon, magpapalit naman ng administrasyon. Patay kayo, pag si Inday Sara maging presidente, iyak kayong mga hinayupa kayo. Ang suwestyon ko nga ho dyan dapat yung gagawa ng independent commission, tama ka dyan, di taong bayan, dapat galing yan talaga sa Supreme Court. Supreme Court na lang ang magtalaga at mag-qualify ng pwedeng ilagay dyan yung walang affiliate sa mga executive department at sa legislative department. Kasi ang inaakusahan ngayon nasa executive at legislative. So ngayon, itong dalawang sangay ng gobyerno,
ito dapat yung imbestigahan at ito dapat yung populisin. So ngayon, sino yung populis? Sila rin, anak ng kagwang. Dapat yung Supreme Court dito ang pumasok. Magtalaga ng independent commission, Supreme Court, justices, yung mamimili kung sino. Hindi yung, putang ina, sinabi lang ni Bongbong gawa tayo ng independent commission. Bakit? Pagtakpan natin kasalanan nating mga buhaya tayong lahat, anak ng kagwang. Tuloy, Teo. Cover up, ma'am. Hmm. Paano yung cover up? Ayaw po natin na kung sino, dahil alam naman natin sino ba nagpwesto sa mga taga-ICI, yung mga nasa pwesto ngayon. Kung sila pa rin naman, yung maililigtas, edi alam natin, may nangyayaring cover up. Correct. Alam naman natin, mga kababayan, hindi tayo dapat maglokohan dito. Hindi dapat maligtas si Marcos Jr., hindi Tama. dapat maligtas si Sara Duterte, dahil sila ang pinakamalaki ang pagkakautang sa taong bayan. Diyan tayo magkakalaban dyan, te. Okay na sana yung Marcos eh. Dinali mo pa yung Duterte, anak ng kagwang talaga. Oh. Diyan tayo makaproblema. Okay na sana yung una, te. Sinama mo pa si Inday Sara. Putang ina, nung kinalaman ito, alam natin ito mga kaliwa. Okay lang sana yung galit niya talaga. Anak ng kagwang, ito yung pambubulag, no? Sa mga Pilipino. Sige nga, tuloy nga ho natin. Tuloy natin. Oh. Bayan. Hindi lang yung mga kontraktor, hindi lang mga congressman. Lahat ng sangkot, yun ang panawagan ng taong bayan. Lahat ng sangkot dapat managot. Saan man sila nakapwesto sa ating pamahalaan. Bakit hindi sila yung dapat member ng ICI? Kumuha po tayo ng mga magigiting na mga leaders mula sa iba't ibang sectors ng ating pamahalaan. Ikaw na, Kaya Te. nagsasabi, marami malaki ang korupsyon sa usapin ng mga magsasaka, sa mga manggagawa, sa mga maralitang tagalungsod. Bakit hindi po sila ang kunin natin? Ikaw na. Mag-imbestiga. Alam natin sa sarili natin, pag itong mga leader ng bawat sektor ang nakapwesto, Ikaw na. Ang galing mo eh. Anak ka ng ama mo. So ito nga ho yung ito nga ho yung problema natin. Okay na sana yung ipinaglalaban nyo, galit kayo sa kurakot. Pero yung isang Inday Sara Duterte na nahimik, walang kinalaman sa flood control, idadali mo na eh. Ang tanga mo na yun, nakangiwi pa oh. Ako okay yung kanyang bira nung una. Wala namang problema dun. Kasi totoo naman talaga may cover up. Kaso sa dulo, idadamay mo ang mga Duterte. Ito yung panglilihis. Ito yung gawain ng mga komunista. Alam natin komunista talaga to si nanay. Oh. Ang problema dyan na yung ipinaglalaban mo, baluktot. Na yung mga artista na banggit mo kanina, nahawaan nyo eh. Nang maliho ninyong paniniwala. Yung direksyon mo na, direksyon papuntang impyerno yan, anak ka ng kagwang ka. Ang tanda-tanda mo na, wala ka palang pinagtatandaan, okay na eh. Ando na yung galit mo eh. Ando na yung tapang mo. Galit na galit ka kay Marcos, oo, galit ka. Pero ito, yun yung gusto namin, magalit tayo kay Marcos. Kasi siya ang presidente. Pero bigla kang kabig eh. Meron kang isiningit, may isiningit ka, na walang kinalaman sa flood control, anak ng kagwang kanay. Sarap mo murahin back and forth. Ito yun mga kaibigan ko, yung panglilihis ng mga komunista. Talagang hindi tayo magkakaisa niyan eh. Kasi paano po kami sasama sa inyo na yung panawagan ninyo, oo nga, nagalit na kayo ngayon kay Marcos kasi halata kayo. Pero bakit si Inday Sara, hindi nadamay ninyo, walang kinalaman si Inday sa budget. Walang kinalaman si Inday Sara sa flood control. Baluktot, hiwi, yung paninindigan mo, gaya sa bunganga mo, may itim na yung buhok mo, baluktot pa rin ang paniniwala mo sa ideolohiya ninyo. Ito po yung sinabi ko sa inyo. Mga artista, nananawagan kami sa inyo, Gen Z, nananawagan kami sa inyo. Huwag po kayong makinig sa mga komunistang grupo. Huwag po kayong makinig sa kabataan, akbayan, anak tuta, anak kambing, anak kabayo, anak ng baka, anak ng kagwang, sa kanilang mga pinagsasabi, at huwag po kayong sumali. Dahil nililihis po nila yung tunay na may kasalanan. Ito pakawala to ni Romualdez at Saldico. Kasi hindi man nila banggit ang pangalan ni Romualdez at Saldico, pero nabanggit si Marcos, no? Nabanggit si Inday Sara. So ito, paksyon na naman ito ng Marcos Group. Ito tuta to ni Romualdez itong mga to. Alam naman natin, masanggang dikit ng mga kaliwa itong si Romualdez. So bawal nila isigaw yung Romualdez na managot. Pero yung Inday Sara, na walang kinalaman sa budget appropriation, walang kinalaman sa insertion, nababanggit nila. Sana, yung mga estudyante, magising po kayo sa katotohanan. Okay po yun, magalit kayo kay Marcos, wala po tayong problema, magkakasundo tayo dun. Okay po yun, galit kayo sa korupsyon, wala po tayong problema, magkakasundo po tayo dun. Pero itong idamay nyo si Inday Sara, na wala naman talagang kinalaman sa korupsyon ngayon under Marcos admin, kalaban nga ng Marcos, idinawit pa ninyo, idinamay pa ninyo, anak ng kagwang. Saan ba kayo naghiram ng utak? Saan ang galing yung mga utak ninyo hiniram nyo kay Franz Castro? Kaya ganyan yung direksyon ninyo. Walang maniniwala sa inyo at walang sasama sa inyo kahit araw-araw kayo mag-rally dyan. Hindi namin kayo samahan. Oo na, na-appreciate namin. Nagalit kayo ngayon kay Marcos. Kaya napag-usapan namin. Pero may palaman eh. Na hindi namin kayang kainin yung palaman ninyo. Ang tawag ng patibong pag kinain namin yan, yung palaman na yan, panigurado, hilo kaming lahat. Hilo kaming lahat. Para kaming isda na nawalan bigla ng malay. Nung nakaamoy ng utot ng demonyo, haya na. Oo. Okay na ho yun. Arangkada mo. Kaso pagdating sa dulo, wala. Galit talaga ang mga hinayupak na ito sa mga Duterte. Kahit walang kasalanan, kinaladkad. Nakatutok pa lahat ng mga media. Na sana magising po kayo sa katotohanan. Baluktot po na yung inyong ipinaglalaban. Nagkangiwi-ngiwi ka na nga, mali pa yung panindigan mo.
Sipin mo, Inday Sara, ikukulong din daw kasama kay Marcos, anak ng kamuti, oh. Okay na ho sana. Kaso, sa dulo, may karga eh. May kargang pulburon. Ikulong daw si Inday Sara. Sumbong kita kay ano? Sumbong kita kay Magalong. Sana magising tong mga to sa kanilang ideolohiya. Bilib na sana tayo kasi galit, no? Budol ako doon, ha? I-awards, akala ko talagang kay Marcos lang galit, no? Tapos biglang Inday Sara, eh. Now you know. Pero pareho tayo doon, no? Tayo na, inom muna tayo ng tubig. Visit tayo ako sa matandang paurong, ha? Tingnan nyo, ha? Makasuhan ba si Martin Romualdez? Makulong ba si Tambaloslos? Isaldi ko. Mukhang malabo yun, bunying, eh. Ang makukulong yan, kalaban nila, panigurado. May makukulong man, maliliit na isda. Sabi ni nanay, bakit gawa kayo ng kulungan? Kulong nyo dun sa pihita na mayo, na ordinaryo, gawa-gawa pa kayo. Huwag ka na magreklamo na, putang ina. Gusto mo, ikaw ikulong natin dito, eh. Tama rin naman ho siya. Huwag ka nang gumawa ng kulungan para sa mga taong mga kawatan. Kailangan ikulong natin ang mga yan kasama si nanay. Katabi sila ni Tambaloslos at Saldico, anak ng kamote. O, ito yung kulungan, eh. Pakita nga natin, oh. Mga partners, dito tayo sa isa sa mga senators, hindi ka disilje dito sa Payakas, Quezon City. Ito ikukulong ang mga individual na masasampahan ng kaso kaugnay sa mga issue na mga anomalyang flood control projects. Kung nakikita nyo sa aming likuran, nasa 10 katao ang kasya sa naturang selda dito sa detention facility at may kasama rin itong shower room at kung kanina ay inspeksyon ni DILG Secretary John De Piupia ang naturang facility. Ayan po, yung kulungan dyan sa Payatas, Quezon City, kung saan ilagay si Tambaloslos, Saldico. Kasama rin po si John Vic dyan. Ayan na po, papasok na po, dinalaw po ni John Vic yung kanyang sariling kulungan. At ang kulungan ng kanyang kapatid na si Boying Rimulya. Hindi man kayo gumawa kayo ng sariling kulungan nyo, ha? Ito yan, linis-linis, eh. Ayos, ha? Okay yan, magsama-sama kayong lahat dyan. Kasama si Baki dyan. Kasama rin si Bongbong Marcos. Ayan. Huwag ka nang magalit na. Sige na. Okay na tayo dyan. At least makulong si BBM. Walang problema dyan, eh. Wow, may CR. Ayos, may paliguan. Ilan ba sila makulong dyan? Martin Romualdez, Saldico, Bongbong Marcos, John Vic Rimulya, Boying Rimulya, Ibaki, tapos si Torre. Ang dami rin nila dyan, no? Siguro kasya sila nga dyan. Tama-tama. Isama na rin yung sinanay, yung galit na galit. Galit kay Inday Sara, anak ng kamuti. Gumastos pa talaga ang gobyerno. Dito lang tayo magkaintindihan, ay, na gumastos pa talaga ang gobyerno. Dapat hindi, eh. Doon na dapat ikulong sila sa mga kulungan ng mga ordinaryong preso. Puta, magsiksikan kayo, magpalitan kayo ng mukha dyan. Pawis to pawis, animal, wala kang pakialam. Dahil ang dami na ninyong ninakaw. Ito ay special treatment po ito. Ayan, ang ginawa ng gobyernong Marcos. Baka naman kasi silang makulong, kaya inayos na nila para sa kanila. Pero ito ang tanong, no? May makulong ba talaga? Kasi until na wala pa rin kinakasuhan. Dinidilid lang tayo, dinidilinan. Hanggat ginugulo lang ang totoong investigasyon ng mga sindikato. Pakinggan natin yung isang political analyst. Kunyari may makulong. Ano po ang mangyayari kay Bongbong? Ang sabi niya kasi 1,000 points, 1,000 pogi points daw. Kaya pakinggan natin. Nasaan ba yun? Ito. Na ito kasi si PRRD kaya mataas yung grado na nakuha niya mula sa taong bayan sa mga survey bago siya bumaba. Nga yata siya doon sa kaysa sa pag-upo niya is kung ano yung kanyang mga binabanggit naidideliver kaya nangyayari. Naramdaman ng taong bayan kaya satisfied sila sa trabaho. Dito ba sa kay Marcos Jr. na parang pinoproject kasi na talagang anti-corruption, no? At lagi sinasabi, nag-umpisa daw sa kanya yung anti-corruption drive. Pero dito sa mga development na ito, magta-translate ba ito sa Pogi Points? Pogi Points? Pero merong mga recent survey ngayon, may mas mataas pa rin itong si Vice President Sara Duterte. Though may mga pagtaas sa kanya, ang pagtaas naman ni BBM, minsan tataas, minsan bababa. Nag-negative pa nga siya. Prof, ano nakikita ninyo? Teka lang, Sir Admar, Pogi Points, wala lang dinay pupugi yung si Ngiwi, anak ng kagwang. Ngiwi Points siguro. Di ba talaga si Tatay Digong? Si Tatay Digong kasi pag sinasabi talaga nangyayari. Walang budol, hindi nagbibiro. Lahat ng binibitawan ni Tatay Digong, dinideliver at siniseryoso. Hindi kagaya kay Bongbong Marcos, 5,500 flood control projects, pang resulta, putang ina, Ghost Project. Yeah, awards. Hindi, anong budol? Tingnan natin si Sir. Same ba sa
Kasi yung pananalita ni PRRD, talagang nandun yung ano na parang, halimbawa, doon sa anti-crime niya, anti-drugs. Maraming nakapag-testify. Even ngayon, nag-resurface yung mga video na dahil doon sa war on drugs, dahil doon sa hakbang ng presidente, maraming nagbago ang buhay, maraming huminto. No? Kumbaga may epekto yung kanyang mga pronouncement, matapang na mga pahayag. Dito may matapang na pahayag, sinabi pa nga na mahiya naman kayo, pero magta-translate ba ito ng pogi points sa kanya po, Prof? Sir Edmar, hindi yun matapang yung pahayag, mahiya naman kayo. Ano yun, hugas kamay na pahayag? Siya nga yung pinakamalinis na presidente, sabi ni Anjoliana, si Bongbong Marcos. Laging naghuhugas kamay, kaya ang linis eh. Ito, pakinggan natin si ano. Yes, una sa lahat, dalawang magkaibang estilo sa dalawang magkaibang presidente. Kung tatanungin natin, nasanay ang mga Pilipino sa nakalipas na 6 na taon sa pagiging isang Decisive. matapang, decisive Correct. na leader ni Pangulong Duterte o former Pangulong Duterte kasi very strong ang kanyang Leadership. personality at very fast face ang kanyang manner at saka straightforward yung kanyang decision making, which is yung context na meron tayo nun, yun yung hinanap ng o naramdaman ng mga Pilipino, especially nung tumama rin din nung yung panahon ng pandemic. Now, fast forward kay President Bongbong Marcos, ay ibang-iba yung kanilang personality at saka yung style ng leadership. Si President Bongbong Marcos ay very relaxed, mahinahon, okay, decisive din naman siya to a certain degree, to a certain extent. Hindi decisive si BBM, anak ng kamuti. Di ba nagrereklamo nga yung mga business sector kasi hindi decisive? Walang desisyon yan. Ang nagdedesisyon si Baki. Diyan tayo hindi nagkaintindihan, sir. Pero itong tinatanong ng taong bayan, kung pogi points, maaaring siya yung nag-expose. Pero sa takbo ng mga bagay-bagay, parang hindi nagiging reflective yung courses of actions ng mga nangyayaring pagdinig. Especially, for example, itong ICI, which is mas magiging reflection niya, hindi ko na isasama yung Senado at ang House of Representatives kasi ibang branch naman yan ng government. Pero ang pinakamasusukat ang reflection niya dyan ay ang pagkakabuo niya ng ICI. At tingin ko, kasamang Edmar, panghuli, magkakaroon lamang to ng translation into, umati ka bong 1 million pogi points kung gusto mo pa kasamang Edmar, kung may mapapakulong at may mapapanagot na talagang malalaking tao na nasa likod nitong flood control program na to. Otherwise, hindi siya, it's just going to be an ideal on the part of the President na he may have exposed it, but at the end of the day, it will not be reflective of real accountability of those people who are actually involved if nobody will go to jail and would be held accountable for that matter. 1 million pogi points pala. 1,000 lang sa akin eh. Pag may mapakulong daw, merong 1 million pogi points itong si Bongbong Marcos. Ang tanong, meron ba? No. Malabo yun. At saka hindi siya nag-expose sa naturang anomaly. Ang nag-expose po, kalikasan. Kusa pong lumalabas ang ebidensya dahil ang taong bayan binubodol ni Bongbong Marcos. 5,500 flood control projects. Nung pagkasabi niya, mga ilang araw, kinabukasan yata, bumagyo, bumaha buong Metro Maynila. Ngayon, hindi pa rin niya kinontes pa rin niya. Bumaha, bagyong Karina ba yun doon sa Bicol, kinontes pa rin niya. Kasi hinahanap na ng taong bayan eh. Nasaan yung flood control na pinagsasabi mo? Kasi ito yung ligasiya niya, flood control. Eh bumaha muli. Sabi niya, na-overwhelm lang daw yung flood control. Anong walang flood control? Sabi pa nga niya, mayroong flood control. Na-overwhelm nga lang eh. Bumaha muli. Sabi meron. Kaya pala bumaha. Kasi sa nabutas, nabangga ng barko. Yeah, awards, no? Doon na lumalabas yung mga spekulasyon na talagang walang flood control projects. So siguro napilitan na si Bongbong Marcos, masyado ng mga buaya, halata na lahat at alam niya na mabibisto, naghuhugas kamay siya. Kaya hindi katapangan yung sinasabing mahiya naman kayo. Yun ay paghuhugas ng kamay. Yun ang maliwanag dyan. 1 million pogi points pag may pakulong. Gawin na natin 1 billion. 1 billion. Ang gawin na 1 trillion, no? Kasi 1 million pogi points daw eh. Basta may pakulong. So gawin na natin 1 trillion pogi points pag maipakulong ni Bongbong Marcos ang kanyang sarili. 1 trillion pogi points lang, di ba? Kasi, malaking isda yung napakulong niya sarili niya. Ito, tama, ginawa ng kulungan. Hindi ako naniniwalang may maipakulong ito si Bongbong. Meron man siguro mga district engineer. Pero mga kongresista, Martin Romualdez, saldi ko, hindi yan maipakulong. Palalayasin lang ang mga yan, sabi ni Mayor Magalong, pinapalayas lang nila yan. Kaya ang taong bayan ngayon, galit na galit dahil halata na sa kanilang mga ginagawa. Kaya ang hinahanap ay Duterte pa rin. Dahil alam natin, itong si former president, Duterte, pag nagsalita, nangyayari. Malayong-malayo si Bongbong Marcos. Kaya ngayong 2028, presidential election, mainit pa rin. Si Vice President Inday Sara pa rin ang number 1. Milya. Yung layo sa mga posibleng tatakbo sa pagkapangulo, wala na silang pambato. Kagaya si Martin Romualdez, ang layo-layo na kay Inday Sara. Kahit dilawan, magsama pa sila. Yung si Lini Robredo, ang layo eh. Pero ito, nagkaroon ngayon ng usapin na meron naman ng usap-usapan na Duterte Magalong for 2028.
Pero maraming hindi papabor nito ng mga DDS, alam ko. Pero ako naman sa sarili ko, pag sinamahan niya ni Inday Sara si Magalong, okay na rin. Pero si Magalong kasi, ano yan, markado yan, talagang liberal yan eh. Dilawan yan. Si Mayor Magalong. Pero sa bagay, sa panahon ni Pinoy, nakasuhan siya. So hindi rin natin malalaman ano ba talaga ang political affiliation ni Magalong. Ano ba talaga siya ang stand niya. Kasi pag sinasabihan din siya na DDS, tinatanggi niya. Pag sinasabihan siya na Duterte supporter, tinatanggihan din niya. At parang ayaw pa nga niya ma-connect talaga sa mga Duterte. Kaya, kung tinignan mo, Duterte Magalong, mukhang dadaan sa butas ng karayom. Kagaya ho nito, nanggagaling din sa interview niya na hindi daw siya DDS. Nanggagaling din siya sa interview na to, na di umano, mayroong nagsusulong ng Duterte Magalong. O ito, pakinggan natin. Ang label sa inyo is you're a Duterte supporter and some are even calling you a DDS. How would you react to that? Nakakalungkot naman isipin. Ano? Again, talagang panira. Panira. Unang-una, kailan ba ako nag-serve kay President Duterte? Diba? Nag-serve ako sa kanya when I was in the Philippine National Police as a policeman. Diba? Magsa-serve ka sa Commander-in-Chief mo. Diba? Eh kung nagustuhan yung trabaho mo, diba? Ng ating Presidente. And then, nagkaroon ng pandemic. Sir, i-appoint ka ni Presidente raw na contact tracing, sir. Contact tracing lead. I don't even call myself, sir. It's just a contact tracing lead. So, nagustuhan ni Presidente. Does that make me a DDS? During the course of all these corruption allegations, corruption issues, never niyo po prinotektahan si former President Duterte and the Dutertes. Ay, hindi. Kung nagkamali ka, sa ako pa. Di ba? Kung nagkamali ka, maski sino, pati pagpapail ako ng kaso iyo, kaya papanggitin ko. Di ba? Ako naman hindi naman, ako nakafocus lang ako doon sa tao na nagko-commit ng corruption eh. Hindi ko naman, bakit ko naman siya i-connect doon sa boss niya kung wala namang ginagawa yung boss niya. Di ba? Kaya panira na lang. Nakakalungkot nga na wala na ba silang ibang panira. Kaya yun na lang ang ginagawa lagi. Okay sana si Magalong kasi nga, sa totoo lang, minsan hindi nililink si former President Duterte tungkol sa corruption. Hindi nililink ni Mayor Magalong. Alam natin si Mayor Magalong galit siya sa corruption. Kaya nakukontent natin at nasusuportahan natin yung kanyang mga advokasya. Dahil nga, pareho po tayo, galit din sa corruption. Pero hindi ko lang maintindihan si Mayor Magalong sa sagot niya na parang sabing panira, no? Panira lang daw na siya ay tatawaging DDS o Duterte supporter. Hindi naman siguro Mayor Magalong kasiraan na ikaw ay i-connect sa mga Duterte at sa mga DDS. So ibig sabihin pala, pag ililink ka sa mga DDS, sinisiraan ka na. Bakit ano bang meron sa aming mga Duterte diehard supporters? Bakit ano bang meron sa mga Duterte? Hindi naman mga kawatan ng mga Duterte. Hindi naman mga magnanakaw ang mga Duterte. Kaya dapat Mayor Magalong sana ang sagot mo, hindi panira. Dapat ang sagot mo siguro Mayor Magalong, nakakataba ng puso, di ba? Maganda sana yung sabi, nakakataba ng puso kasi nga, naikukunik mo kami dito sa isang presidente na talagang may paninindigan at nagmamahal sa bayan. No, nakakataba ng puso dahil tinasabi nyo kaming DDS, no? Na okay naman ang pinaglalaban ng mga DDS, corruption din naman ang ipinaglalaban, di ba? Okay sana yun. Pero kung hindi mo masabi, sana wag na lang word na panira, pinasinisiraan ka. Kasi hindi po kasiraan ng isang tao na maikunik ka sa former President Duterte at sa mga Duterte. Marami nga ho yan, nagsisiksikan. Di ba? Nagpapataas ng kamay. Kahit hindi naman kilala, nagpapataas ng kamay kay Inday Sara para lang ibuto ng mga butante. Kasi nga, ang tiwala ng sambayanang Pilipino sa mga Duterte ay mataas. Kaya ako nga, sabi ko nga sa inyo, dadaan sa butas ng karayom, yung mangyayaring Duterte Magalong, medyo malayo eh. Siguro ayusin lang ni Mayor Magalong yung saan ba talaga siya affiliated. Kailangan kasi, sa politika, affiliated ka talaga. Meron ka talagang sasamaan. Pero, tingnan ho natin kasi ako, 50-50 talaga ako kay Mayor Magalong. Sinusuportahan ko lang siya dahil nga, lumalaban sa korupsyon. Pero ito, nagkaroon nga ho ng issue. Duterte Magalong daw, dito rin siya natanong. Pakinggan natin. Na Duterte Magalong tandem or at least diba, just the idea of you running with Vice President Sara Duterte in the 2028 elections. Ano pong Ako nga, nagulat nga ako dun eh. Nagulat nga ako dun. I've never talked to Vice President Sara. We never talked, we never engaged. Wala kaming meetings na ganyan na nangyari. Walang feelers, walang mga pasabi, nothing whatsoever. And that's the truth. Kaya I won't hesitate to answer you. Nababasa ko dito si Mayor Magalong. So siya, sabi niya, wala daw siyang hindi daw niya kausap. Minsan hindi nakipagkausap siya kay Vice President Inday Sara. So talagang may plano siyang tatakbo sa national position. So hindi lang po natin alam kung ano po yung tatakbuhin niya. So ito yung maliwanag sa akin. Pero Duterte Marcos, mukhang 50-50 ako dito. 50-50 na, Duterte Marcos, sorry ha, napunta kay Marcos yan. Pero Duterte Magalong, 50-50 ako dito. Mukhang malabo, pwedeng matanggap, pwede rin hindi, gitna, no, ang magiging resulta. Pero kung maganda yung mga next na mga statement ni Mayor Magalong sa mga Duterte, wala tayong problema dyan. Marami pong susuporta sa inyo. Duterte Marcos, ako ayaw ko talaga mag-Duterte Marcos. Yung mangga, anak ng kamuti naman. Pass tayo dyan. Ayaw ko pong may Marcos pag may Marcos na naman sa national position sa 2028. Huwag na. Duterte Marcos. Duterte Sara Isko, mukhang malabo na rin ho. Malabo na rin ho kasi si Isko hindi naman tatakbo sa 2028. Sinabi naman niya tatapusin niya yung 3 terms.
Huwag kang magpadala Isko kay kay Bongbong Marcos kasi nababasa natin na nililigawan si Isko ni Bongbong Marcos. Pero matalino si Isko. At hindi yan basta-basta magpadala. Huwag kang magpadala Isko para hindi mabawasan ang mga nagmamahal na mga DDS sa'yo. Kung tatakbo ka Isko sa pagka-vice presidente, luminya ka na lang kay Inday Sara. Yan ang gagawin mo na lang. Kasi medyo nagmaterialize na rin Nung samahan ni Isko at Inday Sara nakarang eleksyon, di ba? Umaakyat sa entablado si Inday Sara, sa entablado ni Isko, binabanatan ni Inday Sara yung mga kalaban nila ni Chichua, Valeriano, si Abante, talo sana ang mga hayop. Pinapanalo pa ni sino yun? Ni George Budlak ang mata, anak ng gagawin. Kayo, kasi kung ako magaling na political analyst, political strategist, kailangan kukuha po talaga ako ng pambato sa dalawang lugar, dalawang rehiyon, South at saka North. Pag yung pambato mo South, makakuha ka ng boto sa South. Kung yung pambato mo din sa North, yung isa, makakuha ka rin ng boto sa North. So, ibig sabihin, Presidente, South, Vice Presidente, North. So ngayon, may Presidente na tayo sa South, ang hahanapin na lang natin sa North. Pa-North. Huwag naman Marcos. Huwag Marcos. Mas gusto ko pa siguro si Robin Padilla. Kung ayaw ng mga madidiis kay Magalong, dahil inconsistent, ang mga pinagsasabi ni Magalong patungkol sa mga Duterte, pero hindi naman rin po siya bumabanat, pero ayaw niyang yakapin ng mga Duterte, mukhang mapunta si Magalong sa mga pinklawan, yan na nakikita ko. Yang isa. Pero sa ngayon, sinusuportahan natin yung advokasya niya sa paglaban sa korupsyon. Mukhang magkikita si Magalong sa Liberal Party, Pinklawan, si Trillanes, at saka si Torre na itinapon na parang basahan, anak ng kagwang. Desperado na si Torre ngayon. Kung saan-saan na lang napupunta, si Torre, ayan sa Liberal na merong pang nakalagay sa likod, walang mahihirap, walang kurap. Pag walang kurap, walang mahihirap, anak ng kagwang. Ayan ang itim Torre, anak ng kamote Kahit maputi yung damit mo, ang itim mo pa rin. Ito talagang tama. Kung walang dilawan, kung walang pulawan, walang mahihirap. Bakit? Ang nagpapahirap sa bayan ay kayo, dilaw at pula. Mula noon hanggang ngayon, animal, mga trapo kayo, mga inayupa kayo. Wala na, desperado si Torre. Nasa Liberal Party. Ang sabi naman niya, hindi daw sila nanunumpa, anak ng kamuti, bakit nandyan ka sa Mama Layla de Lima mo? Ito, pakinggan natin si Torre. Oy, unang-una, hindi ako pwede mag-miyembro sa isang partidong politikal, dahil ako isang active police. Okay? So, maliwanag tayo dyan. So, nandito, sa imbitasyon ng mga kaibigan, particularly, si Ana Porbelo, natulungan ko dahil nung time nung pagyo sa Masbate, ay kasama sa nasalataan, parang kahit na. So, may mga process pa naman tayo sa ating foundations. Wow! Sa ibang fundraising. I went to help them doon sa Masbate. And she invited me, sabi niya, may Anak ng kagwang, may foundation ka na. Anong foundation? Foundation sa dayong? Sa mukha? Ayos, handa na pala to. kami, walang mahirap kung walang kurap. So, walang kurap, walang mahirap. Isang event na anti-corruption, sabi ko, sige nga, maka-attend nga, matignan kung mapanood. Observahan kung ano ang inyong mga advokasya. And also, I'm here also to just invite everybody sa aking November 16, fun run, takbo laban sa mga bully. Anak ng kagwang, takbo daw laban sa mga bully. Alam mo, Torre, tanggapin mo na yung pagka-desperado mo. Wala ka nang ibang talagang mapuntahan. Putang ina. Hindi ka siyempre, sabihin na lang natin tanggap ka doon sa Pulawan. Pero sinusuka ka. Sinusuka ka na. Itinapon ka na parang basahan. So siguro nasaktan si Torre. Dahil ilang araw lang, nagiging pain pitch pagkatapos na ginamit ni Bongbong, itinapon siya na parang basahan. So ngayon, dahil usap-usapan, natatakbo rin pala ito sa pagka vice presidente or presidente, na biglang binawi, senador na lang. So ang pinupuntahan niya ngayon mga dilawan. Okay, sige Torre. Magsama kayo ni Trillanes. Sana, Mayor Magalong, huwag kang sumama dyan. Kasi, hukbo yan ng mga kawatan. Pero, mukhang magkasama talaga sila. Para sa akin, sorry sa mga supporter ni Mayor Magalong. Mukhang yun ang mangyayari. Duterte Magalong 2028, 50-50 ako dyan. Kung matuloy man, kung payag man si Inday Sara, why not? Pero kung ako Inday Sara, siguraduhin na lang natin na yung katandem ay mamahalin ng taong bayan. Alam nyo kasi, tayo kasing mga DDS, kahit sino na lang yung sinusuportahan natin, kahit dilawan ka man, basta galit ka sa kurap-kurakot, sinusuportahan natin. Tingnan mo, Marcos ka, sinuportahan ninyo. Ako, hindi ko sinuportahan hanggang ngayon, yung si Amy. Kailangan matutuo tayo. No? Kailangan marunong tayo. Tingnan mo, si Rowena Guanzon, sinuportahan din natin, Pinklawan yan. Kasi mga maganda, yung kanyang mga komentaryo, ang kanyang mga prinsipyo. Kaya kung sino-sino na lang tayo, hindi naman tayo, walang masamang tinapay sa atin. Kahit anong kulay mo, basta mahal mo ang bayan, susuportahan namin kayo. Pero kung sisiraan ninyo ang mga Duterte, sisiraan po ninyo ang komunidad namin, na hindi tayo magkakampi. Magkalaban po talaga tayo. At magkanya-kanya po tayo ng plato, anak ng kakamote. Sa atin kasi, sa mga DDS, wala na pong problema sa atin. May pambato tayo. Presidente Inday Sara Duterte. Sa iba, sa mga dilawan, Pinklawan, hirap na hirap sila
kung sino yung pangtapat nila kay Inday Sara. Ang problema na lang natin yung vice presidente. Yun na lang hinahanap natin. Pero sa presidente, game na tayo. Baka hindi pa nga ho tayo muli magkaintindihan sa susunod na election sa 2028 kung sino yung magiging vice presidente natin. Kung sino yung pipiliin ni Inday Sara, baka hindi pa iboto ng iba. No? At mamili pa kung sino maging vice presidente. Pero sa atin, si Inday Sara, sure na tayo. Kailangan lang talaga magkaisa ng tudo. At wala ng ibang faction pa. Kung yung vice presidente, maganda yung mapili ni Inday Sara, wag naman si Mangga, anak ng kamote. Pag si Mangga ang gawing vice presidente ni Inday Sara, rumble na naman tayo sa vice presidente. Nakarang taon, nakaka-election, rumble tayo sa vice presidente. Nag-switch to isko kami kasi wala namang mapili eh. Sumuporta kami ng todo kay isko kasi ayaw na manalo si BBM. Ayaw talaga manalo eh. So ngayon, ito naman tayo, wag ka magkagulo na naman sana ho. Huwag mo na lang guluhin si Inday Sara. Si Pastor Kibuloy na lang, gawin nating vice presidente.